Kuha tayo ng isang female. Lagay natin doon sa kabila. Sama natin doon sa mga ano. Wala. Ay makakuha. Ayan, nakapili na tayo ng isa na isasama natin dito sa ating male tank. Eto guys, pinili na natin yung medyo malaki-laki na para kung sakasakali, pwede na siyang magbuntis kung talagang ready na siya. Hindi natin i-acclimate. Ayan guys, naglagay tayo ng isang female dito sa ating male tank at panoorin natin kung ano ang magiging resulta. Ayan guys, after 5 days, i-check natin yung ating female kung ano na ba ang kanyang status. Okay guys, ayan, gabi na ulit, kaya as usual, kailangan ulit natin gumamit ng flashlight para hindi tayo mahirapan makita yung ating female na inilagay dito. Dahil meron din kasing magkakasukat dito, kaya hindi ganun kadali makilala kung sino yung female natin at kung sino yung male. Pero syempre may palatandaan naman yung mga male, kaya ang hahanapin natin dito ay yung crayfish na walang red claw. Ayan guys, kung makikita nyo, pinupuntirya ko yung may mga hides na malaki kasi nga kung buried tong crayfish na inilagay natin dito, magtatago yan sa hides. At ayun guys, jackpot, nakita na natin siya at kukunin muna natin siya ngayon para i-check natin kung ano nang status niya. Kung sakaling buntis to, ililipat na natin siya na ibang lagayan. Etong female crayfish natin na to, nasa mahigit 4 inches lang yung sukat nito. Pero kahit 4 inches lang yan guys, may kakayahan na rin niyang magbuntis. Lagay muna natin siya sa isang lagayan para ma-check natin kung may itlog nga siya. At ayan guys, confirm. Buried na pala talaga tong crayfish na to. Hindi nyo lang nakita kung ano yung nakita ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo paglipat natin ng ibang lagayan. Sa totoo lang, wala talaga akong nakahandang lagayan para dito. Pero kailangan na natin siyang tanggalin dito sa mga male dahil baka ma-stress lang siya. Ilipat muna natin siya pansamantala doon sa ating 5 gallons na aquarium. Kaya lang nandun yung isang buried natin. Tatry natin kung hindi sila mag-aaway. Kasi usually kapag may dalawa tayong buried at pinagsama sa isang lagayan, nag-aaway po. Hindi po sila magkasundo. Subukan muna natin siyang isama dito sa ating isang buried na nauna lang siguro sa kanya to ng ilang araw na nagbubuntis. As usual, i-acclimate muna natin siya dyan kahit mga 20 minutes. Pero mukhang nagmamadali na siyang mag-swimming. Ayan no, tumalon na. Ayaw niya na ng acclimate. Okay, dito natin makikita kung papayag ba yung ating reyna ng aquarium. Kung papayag siya na meron siyang kasama dito sa kanyang palasyo. Sana lang magkasundo tong dalawang to kasi na-experience ko na dati, ipinagsama ko rin yung dalawang buried sa isang aquarium at wala namang partition. So ang ginawa kong harang, yung filter foam lang, dalawang filter foam at saka nagtayo lang ako ng mga hides. Nung unang araw okay naman sila kasi may sarili silang hides, pero may mga oras na yung bagong lagay na crayfish dumadayo dun sa kabila, dun sa unang nilagay natin na crayfish. Ang ginagawa naman nitong naunang crayfish, inaatake naman yung bagong lagay na crayfish. Ang nangyari sa kanila, yung bagong lagay na crayfish na nalaglag yung mga itlog niya, siya yung mas na-stress. Ngayon malalaman natin dito kung talagang ugali talaga ng mga crayfish yung ganon, yung ayaw nila nang may kasama silang buried sa isang lagayan. Kasi baka mamaya matapang lang yung mga naunang crayfish kaya nagkaganon. Kaya oobserbahan natin kung etong dalawang crayfish na to mag-aaway din. Dito guys, makikita nyo etong crayfish na to, yan yung bagong nilagay natin at mapapansin nyo meron na siya talagang itlog. Confirm talagang buntis talaga tong crayfish na to. Ganun lang sila kabilis mabuntis, kaya naman ganun din sila kabilis dumami. Nako, eto na guys, mukhang may kumusyon ang nagaganap. Mukhang ayaw yata talaga ng reyna natin na may kasama siya dito sa kanyang aquarium. Syempre itong bagong crayfish natin lalaban din to kasi nga pareha silang may pinuprotektahang mga itlog, kaya hindi talaga sila magpapatalo sa isa't isa. Pansin nyo guys, lumalaban talaga yung bagong crayfish natin, kaya tatanggalin na muna natin siya dito. Lilipat naman natin siya dito sa baba, dito sa rep tub. Ayan, tignan nyo oh. Pagka hindi natin yan tinanggal dyan, possible na matanggalan sila ng itlog or pati yung kanilang mga sipit, pwede ring matanggal. Okay, ito yung tatanggalin natin kung ano yung crayfish na huli nating inilagay. Hayaan na natin dun sa naunang crayfish tong aquarium kasi mas gamay niya na yan. Nakita nyo guys, ang daming itlog no?
Nakakatuwa kasi may bago na naman tayong magiging graylings pero nakakalungkot dahil wala na akong paglalagyan. Ayan, naisip ko na ilagay muna siya dito sa rep tub kasama yung mga graylings na huling na hatch. Pero bandang huli naalala ko, meron nga pala ditong isang buried crayfish. Baka mamaya mag-away din sila kaya ililipat ko na lang siya doon sa trapal pond kung saan kasama niya yung mga first batch na nasa 2 at 2.5 inches lang yung sukat kasi mas safe siya dito. Hindi siya aatakihin ng mga to kasi maliliit pa. Baka nga ito pang mga to yung matakot sa kanya kasi syempre malaki na siya. Kung nakakapagsalita lang tong crayfish na to, malamang neto nagreklamo na to sa akin eh. Nahihilo na siya, hindi niya pa rin alam kung saan ba talaga siya mailalagay. Eto namang reyna ng aquarium natin, parang hindi pa makamove on. Akala yata dun sa salamin, kalaban pa rin eh. Oh. Sinusuwag eh. Next month to, mag-hatch. Tapos sumunod, ilang araw lang mag-hatch din yung isa. Hindi ko na alam kung saan ko talaga sila ilalagay. Malamang ko yung sala namin, mapuno na ng tank. Kaya swerte talaga yung ibang mga nag-aalaga ng crayfish na may maluwag na lugar. Meron silang mga space sa bahay nila na pwede nilang paglagyan ng maraming tank kahit nasabihin mo hindi yung concrete pond, kahit mga aquarium lang siya o mga trapal pond, mas marami silang mabibreed na mga crayfish. At mas malaki yung chance na pwede talaga nilang gawing business tong crayfish kasi nga napakabilis niyan dumami, wala kang masyadong kailangan gawin, talagang walang masyadong gastos. Ang pinaka-effort mo lang nagagawin sa kanila ay yung tingnan mo lang sila kung kailan sila dadami, kailan sila magbubuntis. Hindi, joke lang. Ang babantayan mo lang dito yung tubig, yung pagpapalit ng tubig. Yun lang, maliban doon, wala na. Sa pagkain naman kasi, ano ba naman yung isang beses isang araw? At kung naglalagay pa kayo ng gulay, kahit nga hindi mo siya araw-araw pakainin ng feeds. Nako guys, nalibang tayo. Nakatalon na pala tong crayfish na ina-acclimate natin. Oh. Pansinin niyo tong crayfish guys ha. Isa sa mga ugali ng mga crayfish ay yung pag nilagay mo sa bagong lagayan, hindi agad sila basta-basta papasok sa hides. Iikutin muna nila yung buong lagayan na para bang minamaster nila yung lawak ng kanilang bagong tirahan. Ayan yung naaobserbahan ko simula't simula na mag-alaga ako ng crayfish. Every time na may inilalagay ako sa isang lagayan, iniikot muna nila yung buong tank bago nila pasukin yung hides. Kahit painan mo pa sila ng hides, kasi ako gusto ko mas malaki tong hides sana na mapasukan niya para mas kampante siya kasi ang liliit ng hides na nandito pang ano lang talaga, pang graylings. Pero ayaw niya talagang pumasok. Hindi ko alam kung natatakot siya o medyo inaano niya pa yung mga kasama niya kung safe ba siya dito, ganun. Pilit kong isinusunod sa kanya tong malaking hides Pero ayaw niya, dinadaan-daanan niya lang. Parang naghahanap pa rin siya kung saang hide siya papasok. Kaya pinabayaan ko na lang, bahala na siyang mamili kung saang hides niya gustong pumasok, kung saan siya pakaramdam niya makukomportable. Pero ang kulit ko rin sinunod ko pa rin sa kanya yung isang hides. Baka sakali, doon kasi patungo yung direksyon niya kaya doon ko nilagay. Pero wala din, umatras. Natakot siguro siya doon sa pagkakalagay ko. Alam naman natin itong mga crayfish, mailap. Ayaw talaga nila nung may ibang tao kasi nga laging iniisip nila kalaban, kukunin sila. Lalo pa nga na siya ay buntis. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakapili kung saang hide siya talaga papasok. Hindi pa rin siya mapakali, hindi siya mapirme kung saan siya talaga makakampante. Kaya hanggang ngayon, ikot pa rin siya ng ikot. Pasensya na guys sa ingay biglang bumuhos yung ulan ng lakas Kapahinto siya dito sa mga PVC natin na hides. May nakita kasi siyang isang 3 inches na crayfish. Niisip niya siguro kung aawayin niya ba to o ano. O baka tinatansya niya kung kasya ba siya dito sa PVC na medya lang yung sukat. Ayan, umalis. Na-realize niya siguro na baka hindi siya kasya dun sa sukat ng PVC na yon. O dahil sa alam niyang may crayfish doon. Hindi na natin siya masyadong makita kasi madilim yung pinuntahan niyang area. Kukuha muna tayo ng flashlight para makita natin ng maliwanag at ma-monitor natin kung talagang okay yung crayfish natin. Dati kasi na-experience ko rin yung buried crayfish ko, lakad lang ng lakad dun sa aquarium, paikot ng paikot, pero hindi siya bagong lagay dun. Nagulat na lang ako, huminto siya sa isang sulok. Tapos makalipas na ang oras, hindi pa rin siya nawawala dun.
Naisip ko ngayon siyang sandukin ng basket. Ayun, nakita ko patay na pala siya. Isipin mo, walang kadahi-dahilan, wala naman siyang kasama dun sa aquarium. Pero namatay siya. Pero naisip ko na rin dun yung kanyang mga itlog. Kulay orange, hindi nagbago yung kulay. Samantalang isang buwan na siyang buntis. Mahigit na siya isang buwan na dapat pahatch na siya. So dapat ang kulay nun medyo dark na. At makikita mo na talaga na may mata na yung mga itlog. O kung yung iba nun dapat medyo buo na. Buhay na dapat yung craylings. Pero ayun nga, inabot siya na mahigit isang buwan. Yung kulay ng itlog niya hindi nagbago. Tapos ayun nga, namatay siya. Malaki ang posibilidad na health issue yun. Baka sa dami ng itlog niya, hindi na-sustain yung kanyang calcium. Siyempre, nag-aagawan na sila ng vitamina sa katawan ng mga itlog habang napaprocess yung itlog sa kanyang belly. So tulad ng tao, hindi mo rin masasabi kung hanggang kailan ang buhay ng mga crayfish. Sa totoo lang, yung 6 na pioneer kong alagang crayfish, isa na lang po yung natitira at male na lang po siya. Yung mga female namatay na. Kaya itong mga alaga kong to, ito yung mga anak na lang talaga ng ating mga naunang alagang mga female. Hindi ko naman alam kung may hangganan ba yung buhay ng mga crayfish kasi kung meron, wala na tayong magagawa kahit anong pag-iingat natin. Pero siguro naman walang hangganang edad. Siguro talagang kapag matanda na, 'di ba? Katulad din ng tao, merong matanda na buhay pa, pero meron namang bata pa, wala na, 'di ba? Ayan, ang dami ko nang nakwento sa inyo. Kanina pa tayo nag-iintay. Etong crayfish na to, paikot-ikot pa rin. Ilang minuto na siyang umiikot dyan, hindi pa rin siya napipirmis, hindi pa rin niya natatagpuan yung kanyang tamang hides na pagtataguan. Hindi niya pa alam kung saan talaga siya magtatago. Ganun talaga ang mga crayfish para protektahan yung mga itlog nila. Kailangan sigurado sila dun sa pagtataguan nila na safe talaga sila. Kaya naman mabuti na rin na dito ko na rin sila inilagay kasi kung malalaki yung kasama niya, malamang ko inatake na talaga siya. Lalo ganyan na hindi siya mapakali. Ikot siya ng ikot tapos nasa labas siya, hindi siya nagtatago. O kaya ba hindi siya nagtatago dahil alam niyang wala naman siyang kalaban. Kailangan na mailipat din natin itong mga buried crayfish natin sa lagayan na sila lang talaga yun nandun. Dapat maialis natin sila dito. So iniintay lang natin yung ibibigay ng pamangking ko sa akin na mga acrylic ba yun? Yung acrylic na aquarium. Yung parang texture ng pinaglalagyan ng mga gulaman sa mga palengke. Kasi yun, plastic, pero malinaw naman yun. Makikita pa rin natin yung loob ng tank. Tsaka makikita natin yung activity ng mga crayfish natin, mamomonitor natin sila. Kasi yung ganun mas mura kaysa sa aquarium. Sa bagay yung aquarium naman na 5 gallons na sa 300 lang, mura din naman siya. Kaya shout out sa mga nagbibigay sa akin ng mga lagayan. Baka naman pwedeng mas malaki na sa susunod. Humirit pa. Ayan, nakapili na siya ng hides na mapagtataguan. Pero tingnan natin kung mapipirmi siya dyan sa lagayan na yan. Kasi ang ikli, yan, hindi pa ako natatapos sa pagsasalita ako, lumabas na uli siya ng hides. Maghahanap na naman niya ng mapagtataguan niya. Hindi siguro siya komportable doon kasi bukod sa ang liit, ang ikli, kita yung ulo niya, kita rin yung buntot niya. Syempre dapat yung pagtataguan mo, tagong-tago ka talaga, diba? Ayan, sinusukat niya. Ayun, medyo malaki-laki yung napipili niya, yung kulay itim na PVC. Actually, hindi talaga PVC to eh. Hose lang to na kulay itim, malambot. Ayun, meron siya nakita na crayfish. Kaya pala ayaw niyang pumasok dun sa hides. Kaya pala kanina niya pa binabalik-balikan yung PVC na yun kasi medyo mahaba. Kaya lang may katabi nga kasing crayfish sa tabi niya. Kaya ayaw niya siguro dun talaga mag-permis. Pero yan, nakakita na siya. Siguro dyan, magpipirmis na siya dyan. Okay guys, hanggang dito na lang uli yung video natin at gusto ko lang pong pasalamatan yung mga walang sawa pong nanonood at nakikinig ng mga kwento ko tungkol sa crayfish, lalong lalo na po sa Team Lintek, especially po kay Ma'am Lintek. Shout out po, Ma'am.